title po is lesson number 9, yung Trinity, o yung tatlong persona po ng Diyos. So, meron isang pangyayari sa Bible na kung saan na-witness ng mga tao na nandun na talaga kung paano nag-works yung Holy Spirit na ayaw yung Trinity. So, it was not in the Bible, pero based sa description at based po doon sa mga events at pangyayari, makikita po natin na sila po ay gumagalaw. So in Matthew chapter 3, verse 16 to 17, yan. Sabi po dito, no? As soon as Jesus was baptized, check. Okay? Okay lang yung mic? Okay. So, ulitin ko, no? Matthew chapter 3, verse 16 hanggang 17. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. A voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Yan, so dito ko muna konti. So, sabi ko, no, dun sa encounter na yun, no, dun sa pangyayari na yun, sa scene yun, kita ko natin that there is yung tatlong persons of God, no? Yung three persons of God, yung tatlong persona, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi ko, no, Trinity, or the unity of three persons in one God. Trinity is the Father, Son, and the Holy Spirit. There is no word Trinity in the Bible, but it is found in the context how it is described. No? Doon lang sa binasa po natin kanina, makikita rin po doon na meron po tatlong persona, which is, una, si Jesus, no? Yung siya po ay binabaptize si John the Baptist, and then, yung Spirit of God, which is the Holy Spirit, na bumababa po kay Jesus Christ, no, at the time ng baptism. And then, yung voice na nag-echo sa heaven, at ang nagsabi, no, "This is my Son, whom I am well pleased." No? So sabi dito, no, what's the difference between the Father, the Son, and the Holy Spirit? The Father, sabi dito, no, God the Creator of heaven. No? Siya yung may lalaki nung mundo. No? Makikita po natin yan, makikita nyo kung sino kong basahin pa, nasa Genesis chapter 1. No? Yung buong chapter 1, makikita nyo po doon yung enactment, no? Kung paano po nag-works, kung paano po nagtrabaho yung ating pong Panginoon. No? So, siya po yung Diyos Ama, and then, of course, alam po natin, yung Son, walang iba kundi po si Jesus. So, nag-agree po ba kayo sa Jesus yung Son? Hindi kayo nag-agree. Amen. So, dapat mag-agree po tayo, no, in unison na yung anak ko ay walang iba kundi po si Jesus. So, yung nakaraan lang, nag-browse ako ganyan sa FB. Yung mga nakikita ko na mga nag-claim, no? Nag-claim sila that they are the Son of God. No? Sila raw yung Son of God, sila raw yung God the Holy Spirit, no? So, wag po tayong magpapaloko, magpapaniwala po sa kanila dahil tapos na po yung work ng Panginoon po sa atin. Gagawin na lang po natin is to believe on what God has done for us. Amen? Tapos na yung ginawa niya sa cross, no? Tapos na po yung ginawa niya. Namatay na siya para sa atin, yung blood niya na-shed na para sa bawat isa. So, there's no way para i-replicate ko para gawin ulit, no? O kaya para magawa natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. And then of course, yung Holy Spirit, which is the power of God, sabi ng Bible, no? Mapapatawad ng Diyos yung pag
makikita po natin, kung dito, kung babasahin natin, especially dito sa may Mark chapter 8, no? Makikita po natin kung paano po nag-work yung Holy Spirit. Nung sinabi ni Jesus na stop, nag-stop yung bagyo. Diba? Nasa lawa sila. Nabasa niyo po ba yun? Amen. Amen? Yun, nabasa. Nabasa niyo po? Yes. Yun, nabasa. Diba? Yung nasa lawa sila. Nasa lawa sila. Tapos, bumabagyo. Yung mga disciple niya, yung mga natatakot na sila, Lord, hindi ka ba nag-care sa amin, mamamatay kami? Sabi ni Jesus, naliliit na pala ng palataya ninyo. Sabi ng professor ko, nag-aaral ako, yung way na ni Jesus ang papapakita kung paano nag-work yung Holy Spirit, yun yung pinaka-power of God. Kung paano huminto yung bagyo, yun ay, it's not because of merong power si Jesus. It is because of the power of God, which is the Holy Spirit. So, ganun po na makikita po natin. Palaging merong communion yung tatlo. Hindi po sila nagtinuwag-walay. Oy, ako dito. Minsan dito pupunta, minsan dito pupunta. Hindi. They are always in harmony. No? So, wag po tayong maguluhan. No? Wag po tayong confused. Na, sabi nga nila, meron doon nagtatanong, ilan ba talaga ang Diyos no? Sabi, dati, buhay pa si Pastor Lecter, ilan ba talaga ang Diyos no? Sabi namin isa, bakit merong kadasan, Spirit, no? So, masyado sila na-confuse, masyado sila nagugulong, akala nila hindi tayo nagsasabi ng ito. So sabi rito, no, how can God be three entities in one entity at the same time? There are three forms of God as there is three forms of water, egg, or milk. So halimbawa ko rito daw yung tao, yung tubig, at yung itlog. No? So sabi nila, yung water daw, yung water po. Alam niyo po yung water? Alam niyo po yung tubig? Yes. Tubig. Alam niyo po yun? Amen? Yes. Alam niyo. Hindi simula kayo. So, yung tubig, meron po siyang tatlong state. Di ba? Solid, liquid, gas. Di ba? Pero, babago ba yung tawag sa kanya? No, hindi. Water pa rin yun. Tubig pa rin yun eh. Di ba? Yung tubig, pag nilagay mo sa rep, yung yelo, yung solid. Pero kapag nilagay mo sa araw, natutunaw, nadi-dissolve, napupunta sa hangin. At yung bumabagsak sa langit, ano yung tawag ko? Ang tawag yung bumabagsak sa langit? Ano yung Galing. ulan? Saan po galing yun? Di ba sa tubig yun? Yung tubig dagat, umakyat. So, it works similar daw po, no? Parang ganun daw po yun. And then, sa itlog daw, merong shell, merong white, merong yellow. Magkakaiba sila. Iisa sila, pero no? Isang itlog, pero meron siyang tatlong form. No? Yung sa mga nagluluto dyan, meron minsan yung ginagamit ko yung dilaw lang. Diba? Yung sa iba naman, ginagamit yung white lang. Diba? Yung mga nag-aalaga naman ng orchids, ginagamit yung shell. So, meron siyang iba-ibang, kumbaga meron siyang distinct na characteristic. Pero, siya pa rin po ay itlog. Tama? Itlog pa rin. Pag tinanggal mo ba yung yellow, yung sa itlog, hindi na ba siya itlog? Itlog pa rin. Tinanggal mo siya ng shell. Itlog pa rin, di ba? Tanggalin mo yung white. Itlog pa rin itlog. Di ba? So, the same with God. No? Ang Diyos mo ay Diyos. At ang sabi dito, no, God is very similar. Remember this. He is not like us. He is God. He has the ability to have three forms. If he wants, he could have 2,000 forms. No? Kung gusto lang ng Diyos, kaya niya kahit ilang libong form. Yan po yung hindi maaabot po ng ating isipan. Kahit anong paliwanag natin, kahit anong gawin natin, kahit anong gawin pag-aaral po natin, no? Hindi po natin maintindihan. Sabi nga po ng Lord, your ways are not mine.
Diba? As far as the heaven, mula sa lupa, sabi niya, kung gaano kalawak ng dagat, so as my ways, so as my ideas, so as my knowledge, yung wisdom ng Lord. So something na hindi po natin talaga maiintindihan. No? Kahit paliwanag pa sa atin ang Lord. No? So, hindi natin alam bakit tatlo. Pero, ang point po doon is that God is one. No? United po siya in 3 persons. So, God is one, God is God. Amen? And then, sabi ko po ito, no, we want to overemphasize that Christianity is not polytheistic. Hindi daw po tayo maraming Diyos. Polytheism is a belief more than one God. Christianity is a monotheistic religion. Christians believe in one God. So, isa lang po ang Diyos natin. Amen? Amen. Amen po? Amen. Sabi ni Pastor Edgar dati daw, ilan daw ang Diyos natin? Isa lang. Isa lang po. No, ganyan daw. Isa lang daw ang Diyos natin. May meron 3 person. Isa lang ha. Dali po, isa lang. In 3 person. So sabi ko rito, no, our God has 3 forms, the Father, the Son, the Holy Spirit. And then, conclusion, we must exalt God far above us in our lives, as Jesus did through the Holy Spirit that has been given to us. So, malinaw po sa atin nawa, no? Sa atin po, maging malinaw po sa atin na ang Diyos po natin ay isa.